Yan po, mga kalingap, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan, meron tayong pupuntahan dito. Yan, pamilyar na ba itong lugar na ito? Bahay ni Brother Paas, mga kalingap. Bibisitahin natin si Mrs. Paas. Bibisitahin natin si Mrs. Paas. Buhay pa yung motor ni Brother Paas, mga kalingap po. Buhay pa yung kanyang motor. Tao po! Tao po! Pitang pag-asang hindi kailanman mawawala. Bundok man o isla, ang aking tatahakin. Puso naghihintay na aking mararating. Hindi man salapi ang aking kayanan. Ngiti ng bawat taong natutulungan. Sa bawat luha na Ito yung motor ni Brother Paas, oh. mas lalo kong nakikita ang tunay na Buhay pa. Kindred TV, dala ang pagmamahal. Hello. Kamusta? Ay, Kamusta? ano brownie? Si Ate Marites. Ay, loko. Si Mrs. Paas, mga kalingap. Kamusta, te? Ay, ito, papahinga nga kasi gabi na ako galing ano, kamsur kabusaw nagpa-ultrasound at with abdomen. Request ng doktor kasi pang ano ko na, pang third cycle ko na ng chemo. Chemo? Kailangan ng i-check yung aking breast. Kung kumusta na yung ano, bukod sa kalang cancer. So, kumusta? Anong result? Wala pa. Ano, hindi pa namin nakuha kasi nga late pa yun magagawa. Pero ang sabi ng doktor, ano daw, ang bukol mayroon pa talaga sa breast. Pero ang kabutihan ng breast kasi, yan! Kaya mo muna si Brownie. At maano yan dito sa, ay maupo muna kaya kayo. Sige na. Upo. Ngayon, anong pagkapinagkabalahan nyo dito? Ay, ano? Dito na tayo sa labas. Oo nga, dito na lang. Dito na lang. Para mahangin. So, ilang ano na yung ano? Ilang ano na nga yung Nakano na ako, bali 16 kasi yung lahat. 16 cycle? Opo. Tapos, nag-start ako January. Ngayon baga August na ako gawin ako nung last week. Kasi ang chemo ko nung 4 na buwan ay every 3 weeks. After nun, January to April, pag May, nag-every week, once a week ako. Pero hindi ko kaya. Magkano naman ang ginagastos mo kada Nasa 10K. Yung 10K? bawat session kasi ang gamot ng cancer kasi dito lang ako sa probinsya pag sa private may kaibigan din ako sa private ng Leon D. Buti na 40K daw. Buti na sustain mo yung kada Yung gamot kasi mayroon naman yan sa PCSO pag may protocol sa medical certificate yun binibigay ng doktor ilalakad ko naman sa PCSO pinoprovide ng PCSO yung gamot sa cancer pero yung mga iniinom ko before Hindi, yung bayad sa pagpatay mo, yung 10K. Yun na yun, kasama na gamot doon? Oo, yung 10K, kasama na yung gamot. Pero yung yung gamot sa cancer, nasa 5,000 to 6,000. Hindi ko nga kaya ni shoulder, wala man akong nabigay ng mga kapatid ko, pangkain, panggastos. Pero okay na ka na ngayon, nung pinakita kita nung kay pagpunta ni Bintewi dito, wala ka pang buhok. Tsaka ko nun, ako nun, parang, siyempre malungkot ako lagi nun kasi, Parang sa din, no? financial, Dala pa rin, tapos, dala din nung pagkawala ni brother. Parang andun pa yung tapos may stress. sakit nga ako. Tapos ang hirap sa pagkikimo ko. At saka yun. Kaya kumakabit na lang ako sa Lord saka sa mga kapatid ko. Doon na lang ako sabi ko, wala naman akong asawa, wala akong trabaho, nagpapagamot. Nagtry ka ba ng origin?
Binibigyan ako natin na. Tapos sabi ko sa kapatid ko, ay, may mga trabaho man sila pero may mga pamilya din. Tapos ngayon nga may sakit din yung mga kapatid ko. At halos magkakaedad lang kami, mga 50 to 60 na. Kaya nakakabigay man, siyempre di man matiis nila ako. Nabigay minsan 1K, 2K. May pang-ulam, pang gastos. Yung na- mga anak mo, ilang yung anak mo? Nagtigil na dalawa. Nag-aral yun, nagtigil waga si Pinyin. Si Pinil nasan ngayon? Nag-extra nga sa aming ka-churchmate na may EMT clinic na extra siya pag kinakailangan siya. Nandun siya nga maaga yun nag-gising, nag-prepare. Tapos Kung ayun, natapos ng bahay mo, ano, laki pa ng kulang, ano? tapos yun, nung one time nga yun, talagang tuwang-tuwa kami nung nakabisita si Mr. Binto Boy kasi parang nabuhayan din kami. Kahit pa paano, mayroon pa rin pala nakaalala. Hindi naman, ano lang, busy lang kasi. Nabisihin nga. Kaya, ayun, naiyak ako noon kasi, sabi ko, salamat dahil nakaalala ka sa amin. Sabi nga ay, oo naman kasi may pinagsamahan din kami ni Brother Paas. Saka nalaman ko nga na sa may diyata ni Pinyin na ikaw pala yung nagkikim kaya linano ko niya na bisitahin talaga kayo. Dati, buhay pa si Brother Paas nung pumunta ko, di ba? So, si ano nun, nagbigay sa akin nun, si Tita Journey, ang balikan na natin. Dati kasi si Brother Paas, gustong gusto ni Tita Journey na mapa-hospital na, di ba? Ayaw nga ni Brother Paas nun. So, yun nga, sabi ko, sige, ibigay na lang natin yung pera, bahala na sila kasi, ayaw talaga ni Brother Paas magpadala ng hospital ngayon. So, kanina, pagising ko, meron kang may blessings ba? Galing din kay Tita Journey. Sabi niya puntahan mo si Mrs. Paas. So matagal ako dito, mga ilang buwan na rin ako dito kasi doon nga ako nakapokus kay Tatay Batas. May sakit din yun, muntik na rin, natandaan na rin. Kaya doon ako nag-focus. Kaya pagising ko, tumawag si Tita Journey, meron siyang pinadalang pera, cash para sa iyo. Kaya baka pwede mong puntahan si Mrs. Paas para mabigay nga yung pang bahala ka na kung saan mo gagamitin. Alam ko kailangan mo para sa gamot mo. Kahit pa paano may 7,000. Salamat sa Lord. 7,000 ito. Para 7,300. Kala ko kasama sila kuya. 5, Kumusta? Ate Maramaya. 7, Andito. Ayan. Ayun. Bilangin mo ulit para 7,300 yan. Salamat po kay Tita Journey. po na nagpala po dito sa pamamagitan niyo po naiabot ni Kalingap Kindred po ang blessing na ito, Tita. Diyos magpala. Ipag-pray po natin para lalo pa po kayong i-bless ng Lord saan man po kayo naroon. Lord, salamat po sa blessing na ito na hindi po namin naasahan na may mga tao na gagamitin ka upang masustinto ng aking pagpagamot. Lord, ikaw na po patuloy magpala sa kanilang mga buhay. Balik mo ito sa kanila ng higit pa sa kanilang inaasahan na naman mga pinagkukunan nila ng mga source of income, Lord. Lalo pa po silang i-bless mo at ingatan sa araw-araw ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya. Salamat din po sa ating Kalingap, kila Kalingap Kindred, kila Kalingap Maramara at Kuya Lord na kasama sa oras na pagpalain mo ang kanilang mga buhay, maging kanilang mga YouTube channel, ang kanilang pagmimisyon. Ingatan lagi sa araw-araw ng kanilang ginagawa. Salamat po ng marami sa aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Tita Journey, at sa inyo po. So kailan ulit ang mo? Kuya Kailan Balagay ulit, na Kalinga para sa pamilya Matubang. Kailan ulit Sa ang session mo? po, may schedule naman ako sa Wednesday. Wednesday. Sa Martes, napalaboratory ako. Dito lang sa provincial. Dito na lang. Pero okay kasi nakikita ka itong nasa Mindanao kasi ako nakikita ka, sabi ko, parang delikado na si Mrs. Paas at nakita ko yung kahit yung kay Binti Boy nga, wala ka pang buhok talaga. At saka nung mga 1 to 6 chemo ko, medyo di pa ganito yung katawan ko. Kasi Pang-ilang ang chemo mo na? hirap. Pang-ilang Pang chemo? 11 ko na natapos. Sa Merkulis, pang 12 Breast na. cancer ka, di ba?
5 pa nga yun. Pag matapos na sa Merkulis, 4 na lang. Ilan lang ang ano, mga survivor dyan sa Oo, breast cancer. Si ano na yung... Maritone Fernandez yan, isa yan sa ano yung artista. Kaya ano din ako ng ano ng herbal na yung barley. Kaya pero paubos na yan. May pera na makapabili ako ulit ng barley powder. Kasi maganda din yun. Naanuhan ko pa rin ng mga barley. Pero yung buhok mo na yan, ano na yan? Tuloy-tuloy na yan. Yun na yan, okay na yan. O malalaga ay ulit. tuloy na to, pero ang sabi ng iba na hanggang nagtikim pa, malagas pa daw, pero sana nga hindi na. Pero sabi nga sa mga ibang nagkukumisan na bang nag-vlog sa akin na maganda nga daw ipagupit ulit para pag tubo ulit, mas makapal. Pero parang kasi 6 months ko na Kakalbuhin. 7 months na pala itong pinaghintay kong tumubo eh. Eh sabi ko ipapagupit naman, di 7 months ulit. Oh, maganda ngayon pag ikalbo siya. Mas iba ang tubo nun pag kinalbo Yun na siya. nga. Kasi yan yung yung naglagas yan. Yun pa rin yung mga tumo, pero iba din yung ipapagupit. Papakalbo mo siya. Mas iba ang tubo. Kaya ano, sabi nila ay pagupit ko ulit. Kaso nga makalbo ulit ako. Eh, ang hirap pag nagkarakupyang. Pag ano, mayroon ako bunit nga, di ko masulat. Naka-ano ka kalagi, nakabelo. Na mainit yung, yung bunit na ano, wig. Kaya ginagawa ko yung... Naka-wig ka, wig ang gamit mo. May wig ako, may nagbigay ng wig. Nag-order din ako, parang ano ko sa ulo ko. Hindi ko magagamit kasi yung pantali, sabi ko parang malalaglag, hindi ano siya, parang hindi fit. Eh, tapos may parang plastic sa ilalim, parang mang init. Dito pa lang magsusot ko, mainit. Tapos yun, yung ako, patayin ng tela. Tapos nag-order din Pero ngayon talaga okay na yung pakiramdam mo, okay na. Okay na ngayon na sabi ko salamat nga sa Lord kasi yung ko kahapon, yung ultrasound, mabait kasi yung doktor. Inakausap pa bang inano yung abdomen ko, yung breast. Sabi ko, Dok, kumusta man ang ko abdomen sa kaya sa breast. Okay man na niya clear yung sa abdomen mo, sa breast talaga, nandiyan pa yung bukol. Pero hindi nag-ano malaki. Hindi ba siya, yung bukol ba hindi pwedeng tanggalin, di, gano'n? Tinanggal ko na ba yung 2023. Ah, tanggal na. Tapos nag-cancer na baga ako noon, pero di ko nga pinakimo agad, di ko pinatanggal. Kaya lumala. Halos 3 years. Kasi nagka-check up man ako noon, nang lumalabas man normal yung mga result. So ano ang niyan? Ano ang epekto niyan pag yung may bukol ka nung una? Ano ang random? Nakakapa may bukol, tapos pag pagod ka, tapos yung na-stress ka, nasakit, nakirot. Oh? Tapos nawala na nga sana yun, 2024 kasi nagpa-CT scan na ako, normal na yung breast ko. Ay sabi ko salamat. Wala na, kaya panatag na akong loob ko, yung mga kinakain ko dati, kinakain ko na rin. Si Brother Paz naman baga nagkaroon, siyempre siya na ako asawa, siya tinutulungan ko naman para pa-check upan, napunta baga kami nun sa Naga, sila Kuya Bal. Hanggang ayaw pa ngayon magpa-endoscopy na din ni Kuya Bal na pumayag kasi di man makikita kung anong dahilan ng pagsusuka niya. Nung in-endoscopy yun nga may bukol din at nung lumabas sa result din cancer stage 1 siya. Kaya sabi ng doktor, ipa-opera kaso ayaw nga din niya bago kimuhin. Iba-iba man kasi ang ng doktor, yung iba gusto operahin agad, yung iba naman ikimo. Ako naman, yung doktor kong una sa Kabusaw, doon ako nang inopera ng bukol, sabi, ikimo muna ako, kasi nandun pa yung takot ko, ay di ako mapa-opera, sabi ko, ang Diyos magpapagaling sa akin. Kaya lang noong 2024, na-stress ako, napagod kay Brother Paas. Nagbalik, nag-trigger, bumalik yung bukol na wala na sana. Yun na yun, after na nailibing, grabe ng kirot, sakit. Na ayaw ko na talaga sana, kaya sabi ko kung mamatay di mamatay na lang, ayaw ko lang mag-chemo o magpa-opera. Kaso yung mga kapatid ko pinag-push nila ako, tapos sabi ko mapagamot ako, wala man ako pera, wala man akong income. Sabi na wag mo na isipin, pag mayroon kami tutulungan ka namin. Napus ako magpagamot sa BMC. Pagdating ko doon, yun din ang sabi ng doktor, magpa-chemo ka. Di balik-balik man ako doon from February nung wala na si Brother Paas. Hanggang September, hanggang nung na-biopsy ako,
Di pa man din ako ikinimo, nagkakarasakit na, yung nabutas kasi yun, kasi na-biopsy. Di sabi ko, ayoko na, sabi ko napapagod na ako, di man ako kinikimo, nagtigil ako September, October, November, December, di na ako nagbalik. Noong December, yung butas ng biopsy, naglabas na yun ng tubig. Una, tubig, yung sunod, dugo na. Eh, siyempre natakot na ako, bakit may dugo na. Tapos after na nga nun, mayroon nang nanana kunti. Yung bukol na yun na nabutas kasi binayopsi, 6 na tusok yun, ang sakit. Tapos, dito, di ko pa alam na yung doktor pala dyan na sinasabing may ungko, yun ang nag-ano ng chemo. Tapos yun na nga, sabi ko di ako chemo at mapa-opera kasi December, Pasko, New Year. Sa January na kulit magpa-check up, yun na ang ginawa ko. Pag January, dyan ako nagpa-check up. So January 26 yata yun. Tapos na-meet ko yung doktor dyan, taga Manila pala yun. Di chinik up ako, binigyan ako, pa-laboratory ka bukas, ma'am. Pag okay ang laboratory, may chemo ka na. Doon nag-umpisa na. Tapos schedule. Kaya tinuloy ko pa rin kasi sabi ng mga kapatid ko, huwag mong hayaan yan kasi delikado yan lalo na sa suso. Abang kaya mo pa, paggamot mo na kasi pag lumalayan, di mo na kaya. Paano ka yung mga anak mo, kailangan pang suporta mo, wala na ba kaya yung sawa mo. Ang pera niya, makukuha yan, pero yung katawan mo at buhay mo, huwag mong hayaan. Kasi nag-design na talaga ako, hindi na ako mapagamot. Ngayaw ko na, yun na nga yung nangyari sa BMC. Pagod na pa ako, di man ako kinikim. Tapos yun, sabi ng kapatid ko. Basta pag magsabi ka sa amin, naman ako pag, sabi ko, wala na kami bigas. Pag sabi ako kay Kuya Van, kala ko mapahatid. Siyempre, nahiya na akong magsabi ulit. Sabi ko, pahingi naman ako yung pambigas nyo dyan. Pagbugas namin dito, nagbigay man sila. Tapos, ayun nga, nung mayroon pa yung bigas, nagbisita na si Bente Boy. Bente Boy. Ayun, may binigay Sige. yung mga Hindi na rin kayo magtagal ha? Okay po, Oo. salamat. Oo. Yun. Hindi nga nandito kayo. Yung sa yung sa vlog ni Bente Boy na may comments din na may nakita ko din. Kalingap Kenrib, di ba close mo si Brother Paas, bisitahan mo naman si Mrs. Paas, bigyan mo din ng pera at matutuwa din yun noon si Brother Paas nung binigyan mo, tuwang-tuwa. Yung comments doon kay Mr. Bente. Doon ko sa ako, busy ako kaya pinagawa ko pati yung bahay ni Tatero Wilio kasi sira na. Tulo na ako. Alam ko nga, wala kayo dito, nasa Mindanao kayo. Ano na ako dito, may 2 buwan na. Okay. Dito sa diet, 1 buwan ako dito sa diet na. Kasi pag uwi akong Manila, ganun ako. Tapos katapusan, balik mo na ako Mindanao. Nagbablog ka din doon? Doon na talaga ako doon ako tumagal. Nung pag-alis ko dito. Nung pagdala ko doon sa St. Peter, kay Brother Paas, galing kami Mindanao noon. Dumaan lang kami. Sige, ha? Ay, sige. Okay. Salamat po, Okay. Kalinga. Okay. Ikaw, pagaling ka, te. Oo, salamat sa Oo. pagbisita niyo at sa Sige. mga sponsor, subscriber, Kay viewer. Tita Journey. Tita Journey, thank you so much po. God bless you more and more po. Ingat po kayo palagi. Okay. So, Kuya, yun po. ano nga? Yun mga kalingap. Ayan, Tita Journey, maraming salamat, Tita Journey. Maraming salamat sa pinaabot yung blessings kay Mrs. Paas. So maganda, okay yung ni Mrs. Paas mga kalingap. Siya. Kasi nung nakita ko siya doon sa vlog ni Bente Boy, ay talagang wala pa yung buhok niya. Kaya nga naano ko doon Alam ko lang, ganun palang kalagay ni Mrs. Paas. So kaya thank you kay Tita Journey. Si Tita Journey wala din sawang suporta. Thank you so much Tita Journey. Maraming salamat. At sa ating mga viewers, syempre sa inyong patuloy na suporta, maraming salamat. Team Kalingap, kay Bal Santos Matubang, at Edna and Kalingap Rap. Hanggang sa muli mga Kalingap. God bless us all. Hello Kindred TV, shout out sa inyo. Maraming salamat and I wish you success. Mabuhay kayo. Shout out sa charity vlogger ng Mindanao. Maraming salamat sa iyong support na patuloy na pagserbisyo sa ating mga kababayan sa Mindanao. Mabuhay kami. God bless.